I wasted my 10 Hong Kong dollars for this one. Alam mo, hindi ko alam kung ito yun eh. Mali tayo na nabilan. Sobrang haba ng pila. Pre-order and pick up ng 12:30. Hindi ko talaga gusto yung lasa. Good morning, Hong Kong! Grabe, it's already 8 a.m. Yung lamig today. Yan, nakahik-text si ate mo, girl. Puntahan din pala natin yung bake house, guys. It's one of the famous bakery here that serves fresh and hot egg tart. Yeah, so when you're here in Hong Kong, might as well buy egg tart. Don Quixote. Alam mo, medyo, itong Hong Kong, medyo ano na siya ha, medyo Japan vibes na rin siya, kahit papano. Kasi, ang dami namin nakikita na puro ano, Japan restaurant, mga grocery na yung Matsumoto. Meron na rin dito. Ito, may Donki. So, alam mo yun, hindi na rin na gano'n na bago or nalalayo yung mga bagay na meron sa ibang bansa. Diba? Gano'n na kabilis mag-adapt and mag-evolve yung mga businesses na dati kailangan mo pang puntahan sa ibang bansa, kailangan mo pang umalis bago mo matikman yung mga other cuisines. Palang tama ba to? Pangatlo? Siguro dun na. According to the maps, pangatlong kanto ito, tas kakaliwa tayo. I think yun na. Emperor Building? Ampora? Look Fu Jewelry. Ayan, tatawid na siguro tayo. Egg tarts pala nila. I'm not sure if it's consumed immediately. Baka 3 days lang yata. Kainin mo na siya. So, bibili tayo today para at least may makain tayo sa room. And baka gusto rin ni Dee kumain. So, bibili rin tayo later. For our last day, para iuwi natin sa Pilipinas, pasalubong. Ito ba yun? Alam mo, hindi ko alam kung ito yun eh. So, the flaky egg tart is at 10 Hong Kong dollars and then yung isa is $12. Bili kaya tayo pareho. Gago, ito pa yung bake house B. Mali tayo na nabilan. Kabilang side pala. Sobrang haba ng pila. Totoo ba to? 8 a.m. So, sige, pipila tayo. Tay, mali tayo na nabili. Nakakahiya, binag ko na siya. Ito, oh. Ayan. Kasi nakakahiya pag pumila tayo dito. Tapos nakita nila, binili akong gano'n. Sobrang haba ng pila, ate. Ano to? Audition ng PBB. Guys, look at the line. It's so crazy. Ganyan siya kasikat dito. Yeah, it's actually along Hakau Road. Huwag kayo malilito, guys, katulad ng ginawa ko kasi kanina, akala ko yung isang street doon, the street before this, yung Hakau Road. Akala ko yun na yung big house kasi may bakery din eh. So, may mga pastries. So, syempre, expected ko, big house yun. So, sabi ko, parang may konting tao. Siguro mga tatlo yung mga nasa linya. Eh di bumili ako. Apat pa binili ko, te. Kasi nga, akala ko yun na yun. Yun pala, hindi pa pala yun yung bake house. Sabi ko, ba't parang iba yung packaging? Ba't parang hindi bake house? Iba yung name ng Kowloon Restaurant something. Sabi ko, baka nagre-brand lang. Baka naman. Oo, baka ito pa rin yun. Ate ko, hindi pala. After pala nung street, no, nung Kowloon Restaurant, next pa pala, Hakau Road. Tapos, kalinya lang din niya kasi yung nasa kabila na restaurant. Kaya akala ko ito yun, according to Google Maps. Ang struggle ko kasi kapag ka nagma-maps, yung ginagamit ko pang vlog, yun na din yung pang Google Maps ko. So, ang hirap, diba? Imagine mo yung struggle ko na naghahanap ako ng direction, tapos nag-vlog ako. Bumili ko ng 4. Nilagay ko na lang sa bag para hindi naman nakakaya may bit-bit ako na egg tart. I-compare na lang natin, guys, yung lasa nung nandun sa kabila at saka yung lasa nung dito sa bake house. Kung worth it ba yung pagpila natin ng mga ilang minuto dito or oras
sige, justify natin yung content mo. Okay, update. 30 minutes in the line and we are still not yet in front. Everyone for the enter, line up and pre-order now. Better than 12:30, better than 12:30. 12:30. So, pwede daw na mag-pre-order ngayon and then pick upin mo na lang later ng 12:30. Okay lang ba yun? That's like what time? Diba? So, I'm thinking if magpe-pre-order tayo tapos pipick upin natin mamaya. What do you guys think? Kasi kung pipick upin natin mamaya, may Macau tayo eh. Ano oras tayo pupunta ng Macau, right? Wag na lang siguro. Hindi ako makapag-isip ng tama pag walang kape. So, dapat pala guys, sobrang aga kayo, like 7 a.m. or 4:30 to 8, nandito na kayo, nakapila na kayo. Kasi, pag na-sold out pala siya ng umaga, ang next na nun is around lunchtime na mga 12:30 or something. Yeah, that's sad. Yung today, sold out na yung pang 8:30 a.m. So, kung wala kayo masyadong itinerary or dito-dito lang naman kayo, pwede nyo naman siyang pick upin. Pero, kung meron kayong gagawin, I suggest you come early na lang dito para at least makabili kayo ng egg tart talaga. Probably sa last day, agahan natin. Yay! We're almost in the front. Although wala na actually yung egg tart. Let's just pre-order na lang. And balik na tayo ng hotel. Gisingin na natin si Lee. Let's go! Sobrang swerte ko, sobrang big. Thank you! B! Sobrang swerte ko, B! Gagi! Like, oh my God. Thank you gods. Thank you gods of Hong Kong. Sino ba? Fairies. Mama Mary. Sobrang swerte ko, B. Kasi kanina, ubos na siya. Sold out na siya ng 8:30. Gods of Egg Tart. Oh my God, thank you so much. Sino ba? Gods of Bakery. Thank you so much for this wonderful gift. Sabi, sold out na daw. So, magbe-bake pa and then pre-order and pick up ng 12:30. Pero B, the gods have spoken. Napagbigyan kami. Biglang nagkaroon. As in, ako na yung nasa pila. Like, for reservation na lang dapat talaga yun eh. Biglang nagkaroon daw ng egg tart na i-bake na. I'm so happy. Dami naming egg tart na kakainin tuloy ngayon. Let's go! Yan. So, I bought 2 types of egg tart. We have this type of egg tart from restaurant Kowloon. It's just the street before the bake house. And then, ito yung famous bake house na pinilahan natin B na mga 45 minutes. Look at that. So, let's do a taste test of the 2 and compare. So this is the egg tart that we bought at Kowloon and this is from Bake House. Let's do a side-by-side comparison. That's how it looks like. Diba? Oh my God. Feeling ko medyo messy. Kasi sa kanya meron siyang lagayan nito. So if it gets messy, may pangsalo ka. Medyo buttery and eggy talaga siya. Tama ba yung explanation? It's not so sweet. Tapos, lasang-lasa mo yung butter and egg. Also, hindi rin siya sobrang flaky or messy to eat. Kasi tignan mo, wala nalalaglag pag kinakagat ko siya.
Hindi ko alam paano siya de-describe, but for me, still okay. Masarap din siya for the price. Crunchy and crispy on the outside. Tapos yung loob, soft, pero hindi lang siya mainit. Hindi siya mukhang bagong luto, pero okay naman. It's really the typical egg tart na parang meron din tayo sa Pilipinas, actually. Ang maganda dito sa kanila, maiksi ang pila. So, if you just wanna try the egg tart, pwede naman. Ito, they also have another type of egg tart, yung flaky, side-by-side comparison. So, let's try. Sorry, but it's not for me. I don't like it. Pagkagat mo, it's weird. For me, it's weird. I don't know. Parang puro butter. Walang egg. Ano yun? This one, I don't like it. Pero itong pastel de nata nila, medyo okay siya for me. Pero this one, I don't like. Hindi ko talaga gusto yung lasa. Sorry. I wasted my 10 Hong Kong dollars for this one. Ang famous bakehouse. Now, let's try their egg tart. This one is 75 Hong Kong dollars for box of 6. Tignan mo naman. 'Di ba? Yung outer crust niya, it looks super crispy. It looks a bit sweet than the other egg tart that we tried. Pero mukha siyang flavorful. Hindi maputla yung kulay niya. Well, one thing I noticed is that medyo oily siya. Probably ganun talaga yung mga egg tart. Kasi, ano mo, kapapatong ko pa lang sa kanya dito sa table. Nag-oil na siya. Ayun o, may mga basa-basa na siya sa table. Yan lang naman yung comment ko sa kanya so far. Let's taste it. Narinig niyo ba yung pagkagat ko? Ang crispy. Sobrang crunchy. Paulit ko ah. So good. Wait lang. Na-digest ko pa. Ang gusto ko sa kanya, it's super crispy. On the outside, super crunchy. And then, yung egg niya is super... As in, lasang-lasa mo yung egg. But if you're into like sweet egg tart, this is probably the best for you. And I think yun din yung isa sa mga pinaka nagustuhan ng mga tao dito. Nalalasahan mo yung parang brown sugar. Alam mo yung parang creme brulee type, ganon. Parang siyang creme brulee dun sa top na tinoast yung brown sugar para at least ganon yung maging lasa. So, it's more like a creme brulee type na egg nga lang yung nasa gitna instead of leche plan or something. For me, I still like it. For others na hindi lang mahilig sa mga sweet egg tarts, I think Cologne's pastel de nata is okay for you. Pero kung mahilig kayo sa matatamis, mahilig sa creme brulee, I think this one is the best for you. Plus, it's also crunchy on the outside. Ang ano nga lang dito, ang downside lang din is, yun nga lang, medyo pipila ka ng mahaba at saka ng maaga. Sapat 8 a.m. nandun ka na. Or before 8 a.m. para makabili ka, lalo kapag gusto mo siyang ipasalubong. And then may chance na maubusan kayo or ma-sold out. Sarap. It's good. But judging by the taste, I don't think kaya ko maubos siya ng marami kasi nga, mabilis ako maumay na lately sa matatamis. So, 1 to 2 pieces. Pero, if box of 6, tas ikaw lang, I don't think kaya.